Tayo po ay sumasaing papawid on streaming, and I do hope that you are in good hands. Kami po. Boss Jay, yung collab natin malapit na makumpleto yung yung mga lista-listahan Pagka nakumpleto na, doon na lang natin kasi nung naaya ko itong si Boss Jay na magkaroon ng collab kung saan pag-uusapan tong mga senatorial candidate, hindi pa ho talaga nakapag-file yung karamihan dito sa mga kandidatong inaasahan natin na talagang pinananalangin natin na mag-file. This time, nakapag-file na. Ngayon, pakinggan natin yung mga punto de vista nitong si Sir Jason Sa. Pero dito sa video na to, pag-usapan ho muna natin yung mga yung mga ibinasurang kaso nitong si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Estados Unidos. Tuloy. Po ay nagla-live ngayon because mayroon pong malaking balita galing sa Estados Unidos, no, sa United States of America, kaugnay sa mga kasong kinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Kung hindi pong magugunita, ilang taon na rin ang nakaraan ng magsampa ng kaso ang Amerika, no, ang gobyerno ng Amerika sa pamamagitan ng kanilang mga state attorney laban kay Pastor Kibuloy. Bagay na siya rin pong kinopya, kung inyo pong maalaala, yung pong mga kasong iniharap dito sa Pilipinas sa Regional Trial Court ng Quezon City at sa Pasig City ay halos verbatim po na kinopya yung complaint. At gaya po ng naunang pinost namin ay dinismiss po ng korte sa Amerika yung mga kaso, lahat po ng kaso laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Nako po, Boyeng Remulla, shout out sa Department of Justice. Ano ho kaya ang susunod nilang galaw dito sa development na to na ibinasura yung mga kinopya nilang kaso, yung mga pinagbasihan nilang kasong isinampa dito sa Pilipinas, doon ho sila nagbase doon sa mga ibinasurang kaso sa Estados Unidos. Palakpakan, anak ng to. Kaya na nga ba sinasabi natin Diba? Pero si Risa, alam na natin, kaya ka nag-live kanina, si Risa, dahil lumabas siya ang pagbasura ng Estados Unidos sa mga kaso dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Talaga si Risa. At gaya ng sabi ko kanina, magantabay lang sa mga detalye kung kaya tayo po ay sumasahing papawid. At ayon po rito sa balitang ating natanggap mula sa ating mga kasamahan sa Amerika, ang korte po sa Amerika ay binasura ang mga kasong human trafficking, forced labor, and money laundering laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. At yan po ay walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. Mabibigat po ang mga kaso kung tutuusin. Ano po? Ang kaso laban kay Mr. Kibuloy at mga mabibigat din pong kaso laban sa isa pa na leader po ng KOJC na si Marisa Dueñas. Ano po? Ibinasura na rin po ito ng korte sa Amerika. Gaya po ng binanggit ko kanina, hindi po biro yung kasong mga binanggit kanina, katulad ng human trafficking, forced labor, at money laundering. Ang mga ibinasura po ng korte sa Amerika matapos nga pumasok sa ito po pakinggan nyo matapos pumasok sa isang pre-bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Dueñas, ang human resource head ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ sa may Van Nuys sa State of California. Sa isa pong exclusive na panayam kay Attorney Elvis Balayan sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa pa sa mga abogado ni Pastor Apollo C. Kibuloy, may tuturing po ito, sabi nila, na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Ito po ang pagkakasabi
ni Attorney Elvis Balayan, ano po, legal counsel ni Pastor Kibuloy sa kasong TRT o sa na nagsasabi. Ang kagandahan pa ho dito, nag-aral ho, nag-aral ng abogasya, pero feeling ko, nag-aral itong si Sir J, At maalam sa batas itong si Sir J, kaya mapapaliwanag niya ng maigi. Tayo hindi ho natin kaya paliwanag. Batas-batas ho yan eh. Di naman ho tayo abogado eh, pero itong si meron siyang mga dokumento at siguro nakausap niya yung mga ho yan sa KOJC, yung mga abogado, kaya napaliwanag na maayos yung mga detalye, alam niya. Tayo hindi natin alam. Hindi naman ho tayo dito, kumbaga, kung hindi natin alam, sasabihin naman natin. Kung alam natin, magsasalita tayo pero pagka hindi natin alam, di ho tayo nagdudunong-dunungan. Mahirap po yun, mahirap. Sabing ganito po, napakaganda ika, no? Sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining, pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss yung mga napakabigat na mga krimen na isinampa laban sa kanya. Kagaya po ng forced labor, asa na ba yun? Forced labor, money laundering, human trafficking. Yan po ay napakabigat na mga krimen at in a sense, sabi ni Attorney Balayan, anong tawag nito? Isa po itong legal victory. Ang nasabi pong plea bargain, mga kapatid, mga kaibigan, isang plea bargain agreement sa U.S. Attorney Office, ay pinirmahan nung pa pong Lunes, ni Dueñas at ng kanyang abogado na si Attorney John Littrell, si Attorney John Littrell, habang pinirmahan naman ito para sa panig ng Amerika ni U.S. Attorney Gregory Stapes, noong pong Martes. So, yan po ang anong tawag nito? Sequence of event, Ipinapaliwanag naman ni Attorney Balayan ang naging desisyon ni Dueñas na tanggapin ang nakalabag ito sa batas ng Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Sabi po ni Attorney Elvis Balayan, yun po ay pinasok ni Marisa na part ng kanyang proseso sa Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala ay punishable sa batas ng Amerika. But of course, mga kaibigan, dahil nga ito nga ay punishable o pinaparusahan sa Amerika being a crime, umamin po siya sa kanyang krimen. Itong si si Marisa. Tinuran din ni Attorney Balayan na iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng Kingdom of Jesus Christ at sa batas ng Amerika. At binigyan diin na walang intensyon na manloko si Binibining Dueñas, kundi upang magpatuloy lamang yung gawain sa kanilang simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at sa pagtulong sa kapwa. Atin pong basahin pa yung mga sinabi ni Attorney Balayan, yung mga naging sistema o proseso sa Kingdom of Jesus Christ sa Amerika na kung saan nagkaroon po ng mga marriage o pagkakasal, o pag-iisang dibdib among the members ng kanilang simbahan, anong tawag nito? Tapos meron po silang special procedure, kung tawagin nila, to undergo that under the guidance of the Kingdom of Jesus Christ. Yan po naman ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas ngayon po sa kasawiang palad, ayon po sa batas ng Amerika, ito po ay violation ng kanilang mga batas. Kung kaya't si Marisa naman, exciting itong balitang ito Balikan natin to. Nasaan na ba ako? Yun nga, sa kasamaang palad po, ayon sa batas ng Amerika, ito po ay violation ng mga batas nila.
kung kaya si Marisa naman po out of realizing, no? Ibig sabihin na pagtanto niya na may mali sa ginawa, kanya pong tinanggap yun. Pero at the very outset, wala daw po siyang intensyon na mag-commit ng fraud na tinatawag nila, bagkus gusto lamang niyang sumunod sa mga aral o turo ng alituntunin ng kanyang simbahan, yung Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nilinaw din po ng abogado na si Attorney Balayan na hindi totoo ang kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC. Bagkus, nananatili po itong matapat sa simbahan at ganun din sa spiritual leader ng KOJC na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi may mga lumalabas ng mga chismis, kaya nag-plea bargain kasi umalis na siya. Wala pong ganon. Ang sabi ni Attorney Balayan, siya po ang legal counsel ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ganun din po nung akusado, At ang pinaka-importante rito, sabi ni Attorney Balayan, na gusto naming bigyan linaw, sabi niya, si Marisa Dueñas po ay hindi tumiwalag o lumalaban sa sinuman sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pagpasok sa plea bargain agreement. In fact, ang katotohanan niyan, sinusuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang wala naman pong krimen na forced labor, wala rin po yung krimen na money laundering, at wala rin pong human trafficking. Ito po yung tatlong mabibigat na kaso. Ito rin yung mga pinipilit ni Senator Risa Ontiveros, no? Na ngayon, ewan ko kung anong reaksyon ni Senator Ontiveros sa mga oras na ito. Kaya nga napilitan sa tingin natin, napilitan siyang magpa-press con dahil dyan sa lumabas na balita na yan. Naiintindihan niya yung mga mainstream media, iba yung storya ng mainstream media. Hindi ko kagaya nitong pagkakapaliwanag nitong si Sir Jim. Ngayon, ang tawag nito, mula pa rin po sa statement ni Attorney Balayan, sabi niya, tinatanong kasi ng mga kumusta na si Miss Dueñas, sabi niya, she remains to be a loyal servant and a full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ. At kailanman ay hindi siya tumalikod sa mga turo ni Pastor Apollo C. Kibuloy or sino man sa mga kasamahan niya sa Kingdom of Jesus Christ. Dagdag pa ni Ginoong Balayan, ang ginawang hakbang ni Binibining Dueñas ay hindi po nakakaapekto sa iba pang mga kasong kinakarap ng iba pang akusadong KOJC leader doon po sa Amerika. Meron pa ho kasi mga iba't ibang maliliit na kaso na lang doon. Pero itong mabibigat na kasong forced labor, human trafficking, money laundering, ito na po yung sinasabing dismiss na. Sabi nga nito ni Balayan, we have to remember, lagi nating dapat sinasabi na yung US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya. It does not in any manner, way, or no matter how you look at it, affect or prejudice yung kanyang mga kasamang akusado sa mga charges na yon, lalong-lalo na po kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ngayon, base po sa huling mensahe naman ni Ginoong Balayan, wag daw hayaang magpakalat ng mga fake news o mga maling impormasyon o mangintriga ang publiko na pilit idinidiin si Pastor Apollo C. Kibuloy na nananatiling inosente naman, sa harap ng batas sa kabila ng mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Kasi ang kinasuhan mo yung si Dueñas Ngayon dito sa Pilipinas sinasalsal naman yung mga balita over the last couple of years. Ang dinidiin ito si Pastor Kibuloy hanggang sa Philippine Senate. Ngayon, sabi niya, malayo naman sa logic kung komo may nagkaroon ng kaso si Marisa, doon i-relate mo kay Pastor. Maliban na lamang kung gumawa ka ng fake news o intriga. May mga sariling hinaharap na kaso dito si Pastor at yun ay kanyang kasamang akusado. And under our Constitution,
the presumption of innocence prevails until you are proven guilty beyond reasonable doubt. Huwag po nating babaliktarin o bibigyan ng maling interpretasyon ng batas, lalong-lalo na po sa konstitusyon natin dito sa Pilipinas. Samantala, kasunod nito, naglabas naman ng pahayag ang KOJC bilang suporta kay Binibining Dueñas. Ayon po sa kalatas ng KOJC, kinikilala nila na naging katapatan at sinseridad ni Dueñas sa paglilingkod bilang isang misyonaryo sa Amerika. Bagamat nakalabag ito sa batas ng lupa dahil sa pagnanais na mas makatulong sa mga gawain, mananatili pa rin mangingibabaw siyempre ang turo ng Biblia, kabilang narito ang pagsunod sa batas ng lupa. Kaya naman po, ayon sa KOJC, patuloy silang sumusunod, tumatalima sa mga proseso ng sa buong tiwala na ipinapaubaya ang lahat ng kalooban ng Diyos sa kanyang paggawad ng makalangit na hustisya. So yan ho itong mga official announcement mula sa KOJC, mula sa kay Marisa Dueñas. Pagka-pass by your bedtime talagang medyo inuubo-ubo ka na, no? Tsaka mainit, so sobrang init dito sa Davao ngayon. Simula pa kaninang hapon, ano? And of course, we would like to thank si Attorney Elvis Balayan, ano, for providing us itong kanyang mensahe na pinarating po sa inyong lingkod ngayong gabi para maibahagi naman natin sa mga manunood at mga taga-subaybay, hindi lang ho ng Kingdom of Jesus Christ, kundi the public in general, ano. So, yung pong mga sinasabing, doon nga, di ba, sumikat pa nga yung katagang fugitive from justice. Wala akong fugitive from justice, sapagkat sa totoo lang, yung mga kwento-kwento, may standing warranty ka sa Amerika, wala namang extradition na hinihingi. Ngayon siguro magiging malinaw na ang lahat, ano. Ngayon, hindi ko natin pag-uusapan yung merito ng mga kasong nakasampa dito sa Pilipinas, sapagkat yan po ay trabaho na ng korte at ng mga abogado, ng mga prosecutors. But sabi ko nga, nung nakita ko yung complaint sheet, no, yung papeles na isinampa sa korte dito sa Pasig Regional Trial Court at saka dito sa Quezon City Regional Trial Court, it is practically a copy-paste, no? Kung ano yung isinampang kaso sa Amerika na pinag-uusapan nga natin ngayon na ibinasura na ng korte sa California, sa Amerika, practically yun din po. Ngayon, hindi natin alam kung paano ito titingnan ng mga huwes, ng mga prosecutor. Babantayan ho natin yan. Titingnan natin whether tawag nito the prosecutors will make his move, no? Kasi very very impactful itong nangyari ngayong gabi, no? Kasi ang pagkakaalam ho natin, nagsalita na ho ang DOJ kaugnay dyan sa ano na yan, lumabas na balita kanina. Nagmadali ho sila meron ho sila kagad na statement. Hanapin na lang ho natin mamaya. Sa susunod na video na lang ho after nito, doon na lang ho natin na ipakita yung statement ng DOJ kaugnay dyan sa balita na yan. Ano bang pinaglalaban natin? Kung ako ang prosecutor, kung sa Amerika, which is the principal na pinanggalingan ng kasong ito, which were anyway earlier dismissed by the prosecutor in Davao City, no? By stroke of whatever luck or tawag ito pangyayari, bigla na lang naisipan ng DOJ natin na magsampa ng kaso, no? O sabi ko nga, wag natin pag-usapan yung merito sapagkat ito naman ay meron ng mga anong tawag nito? Anong tawag niyan? Meron ng mga
date for the discussion of the case, no? Na ginagawa po dyan sa korte. I do not know kung ano ang reaction ngayon ng team of lawyers dito sa Pilipinas, no? Sa pangunguna nila Attorney Bobet Turion, no? Israelito Pañares Turion, sila Attorney tawag nito Daina Puentes, no? Tolentino Puentes, at iba pang mga abogado, sina Attorney Kay Laurente, kung how will this affect their posture now, their position, their pleadings, their arguments before the local court. But siguro doon sa mga followers ng Kingdom of Jesus Christ, yung mga miyembro nila, ito po ay isang malaking parang tinik na nabunot, no, sa kanilang lalamunan. And I'm sure even those who are not members of KOJC, pero sumubaybay doon po sa iba't ibang pangyayari mula po nung Day of Infamy, nung June 10. Mukhang nagkaayos-ayos lahat, no? June 10, Day of Infamy. October 10 is now a day of victory for them. And we are happy for them kasi alam naman natin yung 16 na araw na nakakagimbal na pangyayari dyan po sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ and the entire Davao City. Hindi lang Davao City, pati affected din yung mga pasahero from different parts of Mindanao na sumasakay dyan sa Francisco Bangoy International. Matindi ho, bangungot ho talaga yung nangyari doon sa ano na yun eh. 16 na araw na ginawa nitong si Torre dyan sa KOJC compound. National Airport. Magmula po noong August 24, talagang pasakit ang inabot. Ano? Ngayon siguro, hindi natin alam kung itong balitang ito ay nakarating na, naiparating na ng mga abogado kay Pastor Apollo Siquibuloy, who is now detained at the holding center, at the custodial center, diyan po sa Campo Crame, ano, sa punong himpila ng Philippine National Police.